Nako, heto na po mga kaubayan. Risa Hontiveros nagmamarunong, sinuplak ni Cayetano. Aba, good news ngayon, Alan Cayetano. Sinuplak si Hontiveros, Risa. Pahiya kay Marcoleta at Senator Pia Cayetano. Nako, yan po mga kaubayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kaubayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yung video mga kababayan, eto pasadahan lang po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At sabi nga po dito sa balita, ito ipapakita po natin yung video Aba, may nagrally po mga kababayan at ang sinisigaw nila ay patalsikin, litisin at arrestuhin. Ba, eto mga kababayan, panoorin po natin to ha. O, ayan o. Ako, rain or shine mga kaubayan. Ako po, magkano kayang bayad sa mga ito mga karibin natin? Napansin niyo po ba mga kaubayan? Mamaya may mapapansin kayo dyan ha? Yung iba, nakatakip po ang muka, parang nahihiya pa mga kaubayan. O, nakatakip po ang muka mga karibin. Yung mga bata ito no? Anong kinalaman ng mga bata sa mga nangyayari? You know what? Dapat yung mga bata, di ba? Yung mga bata dapat hindi sinasali sa mga ganyan. Tinuturuan nyo ng hindi mabuting gawain yung mga bata. Di ba? Diyan nagsisimula yan mga kababayan ha. Diyan po nagsisimula yung mga ano na yan. Di ba? Para madala sa bundok. Di ba? Sa mga rally-rally, di ba? Dinadala. Then kapag nasanay ka na, re-recruitin ka na, papunta na sa kabundukan. No? Sayang naman yung mga buhay ng mga estudyante, mga karibin natin. No? Anyway, what I'm trying to point out dito mga kaubayan, gusto daw nilang mapanagot si BP Sara, mga kaubayan. Samantalang pagdating po sa pangungurakot sa kaban ng bayan, ewan ko lang kung nagrarally din po bang mga ito. Ang ano ko lang dito umuulan no? Bakit hindi pinasilong itong mga inayupak? Magkano kayang bayad? Baka yung ibabayad sa kanila. Kulang pa po pampagamot sa kanilang kung magkasakit man sila. Di ba? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan sa mga nagrally against sa Vice President Sara Duterte at gusto po nila na ma-arresto si Senator Bato without following the law of our country or following the Constitution mga kababayan. Alright, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below at eto mga karibin natin. Banatan na naman po natin itong si Arn kasi hindi ko talaga matanggap na ito si Arn nagsasalita pa ng masasama patungkol sa Duterte no? Kasi broadcaster po ito no? Supposed to be if you are a media practitioner you're supposed to be patas neutral ka lang, di ba? Non-partisan, mga kaubayan. Neutral ka because you are part of the fourth state, mga kaubayan. Alright? Sabi po kasi dito ni Arn, mga kaubayan, the end is here. Sabi niya, the end is here. Naglaho na ang pagiging untouchable ng pamilya Duterte. Ba, biruin mo yan, mga karabin natin Naglaho na raw ang pagiging untouchable ng pamilya Duterte. You know what? Even before, hindi naman untouchable ang mga Duterte. Tingnan mo kung ano nangyari kay former President Duterte. Dinala sa dahig, no? Tapos sasabihin mo untouchable. You know, if you are talking about untouchable and you are very concerned about being untouchable, bakit hindi ka magsalita, no? Dito po sa mga magnanakaw sa ating kaban. Diba? Dito po sa mga involved sa flood control scam. Yan talaga mga untouchable yan mga kaubayan. Ibiruin mo, kitang-kita na sila po ang tinuturo ng ebidensya. Pero nakakalusot pa rin mga karibin natin. Diba? Kaya Arn, if you are really, sa prinsipyo mong
untouchable. Kailangan managot yung mga untouchable, no? Baka pwede magsalita ka rin patungkol po dito sa sa flood control scam. Kung sino po ba talaga yung mastermind, kung may mga napanagot na bang mga untouchable, big fish ang tawag po sa kanila, di ba? Kung meron po paki-share naman po, no? Iron, no? Para at least masabi natin, yes, you are a very good media practitioner, no? Ikaw ay napakagaling mong broadcaster kasi hindi lang Duterte ang binibira mo. Lahat ng untouchable sa gobyerno ay binibira mo. Hindi Magaling ka lang pag Duterte, Arn, di ba? Ang bilis mong kumilos, ang bilis ng bunganga mo pag sa Duterte. Untouchable. Samantalang si President Bongbong Marcos Jr. tinuro na ni Saldico. Di ba? Even the evidence, mga kababayan, ang tinuturo, papunta talaga sa doorstep ng Malacanang. Hindi mo ba sinasabi? Hindi mo naman sinabing untouchable. Di ba? Dapat kulong na. Di ba? Kasi tinuturo ng mga ebidensya. So, yan po, no? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dito kay Arn. Sabi po dito, what I'm definitely sure is matagal nang nagtapos ang era ng buhok mo, Mr. BMW. Buhok mo wig, aray ko po. Kahit sinong Duterte ang tumakbo bilang Pangulo, mananalo yan ayon po kay Roman. Ayan, thanks Roman. Hemoglobin reveal, ba? Hemoglobin reveal. The end is near, kaya malapit ka na. Oo nga, yan o. Malapit ka na talaga, Arnan. Papansin din tong parot na to. Oo nga, papansin ang peke, ang buhok. Di ba mabait ka dapat sa mga Sara? Ayan o. Dapat daw mabait ka sa mga Sara, Arnan. Oo, kasi si Sara Balabagan, no? Mabait siya mabait naman talaga si Arnold sa mga Sara, no? Hindi ko lang alam ngayon kung bakit nagbago na ang nito. Taste, no? Unsay untouchable bagyod, sabi po ni Lechki, no? Sabi ni JJ, porket na-touch mo lang si Sara Balabagan, wawa. Waga. Hindi kaya ikaw mawala, Mang Kanor? Ayan, gusto yata nito ng maleta. Hindi, namalitahan na ito. Namalitahan na po ito kasi hindi yan magsasalita. Hindi po itataya nito ang prinsipyo niya, no? Kung hindi pa ito namalitahan or nasobrihan or na-envelopan, di ba? Hindi po ito. O yung mga media, no, hindi po nila itataya yung sarili nila, yung di ba, yung personality nila just to lie, no, kung wala silang nakukuha diyan. You know what, sabi nga ng isang teacher ko sa college, ito kwento ko lang ng kaunti. Sabi niya po ng professor namin, no. Sabi niya bakit pa kayo pumasok sa kursong ito? Sabi niya, kasi yung course ko po ay development communication, mga kababayan. Sabi niya, walang pera dito, sabi niya. Gusto niyo bang yumaman? Sabi niya. Dalawa daw kasi ang side ng pagiging practitioner ng DevCom. No? Magpagamit ka sa mga politiko. Okay? At manindigan ka. Diba? Manindigan ka para sa mga Pilipino. Parang check and balance ka. Okay? So, doon pa lang mga kabayan, naisip ko na politics the key, no? So, mayroon talagang nangyayaring suhulan sa mga media, no? Hindi naman tayo tanga para hindi maintindihan yung sinasabi niya, di ba? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan kay Arn, mga kababayan? Just comment down below, mga karabin natin. At eto, bago po natin i-play yung video, mga kababayan, eto, pasadahan din muna natin to, no? Ito pong sino ba itong hinayupak na ito? Si Falses, mga kababayan, nagsalita na naman. Abogado, gustong pakasuhan sa ICC si Senator Robin Padilla. Ito daw yung rason niya, mga kababayan. No? Sabi niya po kasi dito,
Abogado gustong pakasuhan sa Senator Robin Padilla, hinimok ng political analyst pala ito. At abogado na si Jesus Falses, si dating Senador Antonio Trillanes na magsampa ng reklamo laban kay Senador Robin Padilla sa ICC. Ay grabe na ito. Attorney ka pa naman. Ha? Attorney ka pa naman, you're supposed to defend the Constitution. You're supposed to defend the law. Pero, mga kababayan, isa ka sa sumisira sa batas ng Pilipinas. Isa ka sa hindi rumerespeto sa batas ng Pilipinas. Diba? Bakit hindi nyo kayang kasuhan dito? Dito naman kung sa tingin mo, nagkasala si Senator Robin Padilla, no? Dito mo kasuhan sa Pilipinas. Bakit ano pa sa ICC? Bakit crimes against humanity ba yung ginawa ni kung tinulungan man ni Senator Robin Padilla si Senator Bato? Diba? Ay nako. Naniniwala ang abogado na maraming maaaring managot si Padilla sa ICC. Sabi niya, kinakailangan lamang umano itong sampahan ng reklamo ni Trillanes. Bakit hindi ka magsampa ng kaso? Bakit si Trillanes pa? Diba? Dahil malakas si Trillanes doon. Pero mga kababayan, isipin po natin mabuti. Teka lang. Wala pong nilalabag na batas ng Pilipinas si Senator Bato de la Rosa. Hindi po siya convicted sa Pilipinas. Diba? Dapat dito sa attorney ito, madisbar to. Madisbar mga kababayan. Bakit? Mismo siya no? Mismo siya. Sinisira niya, hindi niya nire-respeto yung ating batas, yung ating konstitusyon. Na yun ang talagang pinag-aralan. Hindi ko alam kung pinag-aralan. Kasi ang taong bayan, mga kababayan, naniniwala na walang kasalanan, no? Si Senator Bato de la Rosa dito sa Pilipinas. At ang ICC ay hindi na po tayo member ng ICC, mga kababayan. So, hindi ko alam kung saan niya hinuhugot yung kaso niya kay Senator Robin Padilla at dalhin pa sa ICC. Walang yung abogadong ito. Grabe naman yung mga abogado ng mga loyalista, mga kababayan. No? Mabuti pa yung mga ordinaryong Pilipino na iintindihan po, no? Yung pagkalas natin sa ICC. Yung hindi na tayo member ng ICC. Naiintindihan po yung rules, no, ng Rome Statute, no, na kailangan muna dumaan, mga kababayan, sa Korte ng Pilipinas. Buti pa ang mga ordinaryong Pilipino nakikinig sa mga eksperto. Yung totoong eksperto, yung totoo pong mga analyst, mga kababayan. Buti pa. Alright? Anyway, ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito, abogado ba yan o abukado? Abukado yata ito Gustong magkamaleta. May maleta na ito. Matagal na itong nagsasalita. Ay, may maleta na po ito, mga kababayan. May lawyer na namang pumaldo ng maleta, sabi po ni Jermaine. Sabi naman po ni Enid, lawyer but mongo. Abogado ba talaga to o ewan? Wannabe villain unlock. Ayan, sabi ni G-Boy. Sabi naman po ni Marvin, lahat na lang pinuna ni Bading. Ayan, kaya to nare-reprimand sa Supreme Court. Bugok mag-isip. Ayan. Oo nga. Nang masubukan ang tapang at loyalty. Gustong-gusto na sumama niyan sa tatay niya. Cartoon. Ayan, mga kasabi po ni Saldi. Okay. Kasama din itong abogado na ito sa maleta. Oo. Walang duda. No? Walang duda kasama ito, mga kababayan. Anyway, ito na mga kababayan. Pasadahan na po natin yung video. Pasok.
Usapan ngayon sa mundo ng social media, ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Visa. Many of us, if not all, agree. But we all won't agree that parang walang nangyari. Siguro po, para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. Siya sa 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin dito na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa amin lahat na nandito. Salamat po, Mr. President. Mr. President, I rise on a matter of personal and collective privilege. Mr. President, halos 1 linggo na matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito at lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live, press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Kapal. Ito na ba tayo, Mr. President? Kapal mo. Tuluyan na bang nilihis ng politika ang ating mga pamantayan sa pakikipagkapwa? The situation stooped so low that here, in and around these same august halls, may pwedeng magkasa ng baril sa harap ng mga sibilyan. Dear colleagues, kahit kailan, hindi yan nangyari sa Pilipinas kahit panahon ng kudeta. Not even during the darkest days of martial law did gunfire erupt within our halls. So, whether we stand in the minority or in the majority, the Senate as an institution has sustained a profound injury to its dignity, credibility, and moral authority before the Filipino people. And this frustrates me every day since Wednesday, including in the context of initial findings from the investigation conducted by the Department of Justice, the Department of the Interior and Local Government, and the Philippine National Police, beginning to reveal various points. Patuloy pa rin ang investigasyon, Mr. President, at dapat lang. But still, this needs to be said. Kapag may nagpaputok ng baril, right here, in the people's house, kapag naghasik ka ng takot sa mga empleyado, sa media, sa security personnel, at sa mga sibilyan, kapag may natroma dahil sa karahasan, at umuuwing nanginginig, at So yan mga kababayan, diretso po tayo dito kay Senator Pia Cayetano, no? Kay Senator Marcoleta, din Senator Pia Cayetano. Kasi wala namang kwentang pinagsasabi nito mga kababayan eh. No? O ito. And explain the matter that there is an apparent consensus that this subject matter, also subject of Senator Riza's speech on question of privilege, I yield to the better judgment of the President of the Senate, and I will hold my questions until Monday. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Marcoleta. Thank you, Senator Riza Ontiveros. Minority Leader, may I just give, you're my kuya but she's my ate. Yeah. Senator Pia. Mr. President, I also will not interpolate or make my own privileged speech today as requested by the Senate President. I reserve my right to make the proper interventions at the time that the Senate President and our other colleagues
agree upon. But I just want to make this quick statement. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. Siya sa 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin dito na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa amin lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years. And here, if you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff. Staff namin, Senate staff. You have your own story. I respect that. But please respect my own story. Thank you, Mr. President. Ngayon na nga mga kababayan, no? Talagang nag-emissional dito si Senator Pia Cayetano. Sumabog sa galit dito kay Hontiveros kasi sabi parang walang nangyari lang. Para sa kanila kasi wala talagang nangyari kasi wala naman sila doon, di ba? Anyway, ano pong inyong opinion, reaction patungkol dyan mga kababayan? Just comment down below at syempre huwag po kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.